Mud Killer Strikes Again. Iyon ang headline sa dyaryo na hawak ni Peter. Nakadikwatro siyang nakaupo sa sopa ng kanilang salas. Mata-maniyang binabasa ang balita habang marahang iniinom ang kape sa tasang hawak niya sa kabilang kamay. Sa sulok ng kanyang isipan ay may kung ano-ano ekspekulasyon na pumapasok na ayaw naman niyang paniwalaan. Ayaw niyang maging katotohanan ang iniisip. Ayaw niyang kumbinsihin ang sarili ukol dito. Mahiwaga, misteryoso at parehas ang paraan sa mga naganap na pagpatay, anas niya sa sarili. Muli ay nagsalimbayan sa kanyang gunita ang mga araw na nagdaan, magmula nung umalis si Margarita, papuntang Pilipinas. Ang pagbabalik nito sa California, napansin niyang may mga mumunting bagay na ipinagbago ang asawa. Maging si Spike ay napuna iyon, hindi niya maawari kung ano, pero may kakaiba siyang nararamdaman. Sa hindi niya maintindihan dahilan, ay may kung anong bumabagabag sa kanyang kaisapan. More coffee, sweetheart. Alok ng asawa habang papalapit sa kanya. No thank you. Kumusta na sa ospital? Wala sa loob na baliktanong ni Peter sa asawa. As usual, ganun pa rin. Kaswal na sagot ni Margarita. Marami pa rin pasyente sa kabila ng naganap na krimen. Nandun pa rin si Miss Westermeyer na parang pinagtampuhan ng panahon. Pabirong nitong patuloy. Alam ni Peter ang kasungitan ng Miss Westermeyer. Alam din niyang marami sa mga kawani ng ospital ang lihim na galit dito, kabilang na si Margarita. Kung isa sa mga kawani ang salarin, dapat ay si Miss Westermeyer ang una nitong pinatay. Gusto niyang maalis ang inis o galit ng asawa sa head nurse. Mukhang mabait naman si Miss Westermeyer. May pagka-istrikta nga lang at masyadong seryoso. Ani Peter. Uy, mukhang kampi kayo kay sungit. Nanunoy ang wika ni Margarita. Hindi naman. Ipinagpatuloy na lang niya ang pagbabasa ng pahayagan. Alam niyang hindi magandang topic ng usapan si Miss Westermeyer para kay Margarita. Isang makahulugang sulyap ni Margarita kay Peter ang hindi nakaligtas sa matalas niyang pakaramdam. Mapanuri iyon, mahiwaga at matalim. Nagkunwari siyang abala sa kanyang pagbabasa. Mami, gusto ko nang kumain. Sigaw ni Bruce habang bumababa ang bata galing sa silid nito. Tumayo ang asawa at pumunta ng kusina para ipuhuan ang pagkain ng bunso. Lihim na habol ng tingin ni Peter ang asawa. Alam niyang mataman siyang pinagmamasdan ni Margarita kanina. Matalas ang kanyang pakiramdam na hinasa ng training at trabaho. Hindi niya mahinuha kung anong ibig sabihin ng matiim na tingin ng asawa sa kanya. May kakaibang kahulugan iyon pakiwari niya. Nakaramdam siya ng pag-aalinlangan, ngunit siya rin mismo ang pumawi sa agam-agam na yun. Minabuti niyang sumunod na lamang sa kusina at kumain ng almusal. Malugod naman siyang pinagsilbihan ni Margarita. Sumali na rin kumain ng almusal si Jenny. Matapos magsikain ay sinamahan ng mag-asawa ang mga bata nang dumating na ang school bus ng dalawa. Muli silang napag-isa. Ipinagpatuloy na ni Margarita ang pagliligpit ng kanilang pinagkainan. Ipinasok nito ang lahat na iyon sa dishwasher at inoon iyon. Lumapit si Peter at ibinalot ang mga bisig sa asawa para yakapin ito buhat sa likuran. Nadama niyang nangatal ang asawa nang umpisa niya itong halikan sa likod ng leeg, pababas. Kunwari hindi pa siya nito pinapansin subalit kilala niya ang babae. Alam niya kung ano ang gusto nito at kung ano magbibigay ng kakaibang sensasyon sa katawan nito. Ipinagpatuloy lang nito ang ginagawa kaya patuloy din si Peter sa ginagawa. Lalo pa niyang pinagbuti iyon habang patuloy siya sa paghalik ng leeg nito. Sinimula na ring hagurin ng mga kamay niya ang magkabila nitong dibdib. Bahagyang napaungol si Margarita. Nakikiliti na sa ginagawa ni Peter dito. Nilaro-laro ng dila niya ang isang tenga ni Margarita na unti-unti nang bumibigay sa damdaming makamundo. Marahang ipinihit ni Peter si Margarita paharap sa kanya at masuyong ginawaran ng mainit na halik sa mga labi nito. Mahigpit na yung makap ang asawa sa kanya at lumaban na rin ang halikan. Nagtagal iyon. Mahigpit ang yakap nila sa isa't isa bilang tugon sa nag-aalab ng mga damdamin. Kumapang isang kamay ni Peter sa puwitan ni Margarita at hinimas iyon. Napaungol ito. Isinubsob niya ang mukha sa pagitan ng mga dibdib nito sa karoon pumirmi. Doon na sa lamesang pinagkainan nila, isinakatuparan ng matinding pagnanasa nila sa isa't isa. Isang gabi na day off ni Margarita, nataon na kabilugan ng buwan. Baslisa siya sa kanyang pagkakahiga. Hindi siya makatulog. Ayaw siyang dalawin ng antok. Kahit nabuhay ang aircon, ay malinsangan pa rin ang kanyang pakaramdam. Pabiling-biling siya sa kanyang higaan. Para siyang napapasong hindi niya mawari. May kung anong damdamin ang nais na maghari sa katawan niya. Sobrang init ng kanyang nadarama. Subalit pinagpapawisan naman siya ng malamig. Napabalik siya ng bangon at tinungong bintana.
Mula doon ay humugot siya ng isang malalim na buntong hininga. Tinanaw niya ang buong paligid hanggang sa maabot ng kanyang paningin. Tahimik ang gabi. Tahimik ang buong paligid. Pinuksan niya ang bintana at maingat na lumabas buhat doon. Tanging ang mamumunting ingay ng panggabing ibon ang maririnig sa madilim na paligid. Sarado na ang mga bahay sa di kalayuan. Maliban sa malamlam na ilaw ng bawat bahay, ay wala nang iba pang mababanag. Banayad ang dumadapyong hangin sa manipis na pantulog ni Margarita. Inihakbang niya ang kanyang mga paa at marahan siyang naglakad. Di naglaon ay bumibilis ang kanyang mga paghakbang na para bang itinuturo sa kanya ang lugar kung saan siya dapat magpunta. Tila hinihila siya ng kanyang mga paa sa isang direksyon na unti-unti na niyang nauunawaan ngayon. Lalong bumilis ang kanyang paghakbang. Mula sa pagdapyo ng hangin ay may nasasamyo siyang kakaibang simoy buhat doon. Pabango ng pabango at pasarap ng pasarap at katakam-takam ang naaamoy niya mula sa direksyong tinutugpa niya. Para iyong pinagmumula ng napakasarap na pagkain, nakaramdam siya ng pagkagutom. Nangangasim ang bibig niya. Umuugak ang kanyang tinig. Naglalaway na siya. Mas lalo niyang tinulinan ang kanyang paghakbang. Halos ay patakbo na siya upang marating kaagad niya ang bahay ni Mr. Robertson, ang may sakit na nakaratay na si Mr. Robertson. Mula sa labas ay tanaw niya sa loob ang bahay ng nakahigang matanda. Tamang-tama lamang ang pagkakasiwang ng kortina sa bintana sa ibaba ng bahay kung nasaan ang silid ng may sakit. Di kalayuan, sa matanda ay ang asawa nitong natutulog sa isang rocking chair. Baka sa mukha ng matandang babae ang puyat at pagod. Mula sa labas ng bahay ay suminghot si Margarita sa direksyon ng may sakit. Iba yung ginhawa at sarap ang kanyang nadama sa ginawa niyang iyon. Animo ay sumasamnoy siya ng isang napakabangong bulaklak. Para bang siya ay galing sa isang napakainit na lugar na tumapat siya sa isang bentilador. Napakaginhawa. Sa paligid ng may sakit na matanda ay naroon ang mga pangingalangan nito. Mga gamot, mga kagamitan, tubig, ihian at kung ano-ano pa. Parang nasa isang maliit na hospital room ang kwartong iyon. Kumpleto ang lahat para sa may sakit na si Mr. Robertson. Nagsisiyang napapangiti si Margarita. Muli ay sininghot niya ang amoy ni Mr. Robertson. Muli at muli. Para namang nakakaapekto yun sa matanda. Umuungol ito sa bawat pagsininghot niya dito na parang nakakaramdam ito ng sakit. Muli sanang sisinghot si Margarita nang maramdam niyang hindi siya nag-iisa sa lugar na iyon. Bigla siyang bumalikwas. Isang lalaki ang tumambad sa kanya. Nakangiti. Dahil sa dilim ng gabi ay hindi niya mapagsino ang kaharap. Marahan itong lumapit sa kanya. Unti-unti mo na rin palang natutuklasan ng lahat. Wika ng lalaking papalapit sa kanya. Hindi ba nyaga kay Margarita ang boses na iyon? Napalitan ng inis ang kanyang pagkabila. Ito ang lalaking katabi niya noon sa aeroplano pabalik ng California. Magkahalong inis at pagtataka ang naramdaman niya. Anong ginagawa nito rito? Tanong ni Margarita sa sarili. Bahagya pang lumapit ang lalaki sa kanya. Pareho lang tayo. Iisang lahing pinagmula natin. Ang lahi ng mga aswang. Ang lahing isinumpa. Lumapit ang lalaki sa bintanang pinanggagalingan ni Margarita at buong sarap ding suminghot doon. Inamoy-amoy nito ang may sakit na matanda. Tulad nito ay nakaramdam din ito ng iba yung kasiyahan sa ginawa. Nang makontento ay muli nitong hinarap si Margarita. Isa lamang ito sa marami upang matutuklas ang katangian ng ating mga aswang. Nakangiting paliwanag nito sa niya. Ako si Anton, isang Filipino-Chinese. Inchik ang tatay ko, Pinay ang nanay ko. Bata pa ako nang mag-migrate kami dito sa Amerika. Dito na ako lumaki. Bata pa rin ako nang makuha ko ang pamanang ito mula sa aking ina nang maaksidente ang aming sasakyan. Hindi ako nasaktan sa sakuna. Inakap ako ng aking ina. Kahit grabe na ang kalagayan niya, ay hindi pa rin siya mamatay. Bago dumating ang mga rescuers, ay nausubo niya ang batong itim sa akin. Humakbang papaliw sa bahay ang lalaki. Sumunod si Margarita rito hanggang sapitin nila ang isang lugar na mas ibayo ang kadiliman. Kumikislap ang mga mata nilang dalawa sa dilim na animo ay mga mata ng pusa. Pinatilyo na ako ng unti-unti kung matuklasan ang lahat. Ang mga kapangyarihan ng isang isinumpa. Napakahirap nung umpisa. Hindi ko rin malaman ang aking gagawin at iisipin noon. Nasisindak ako sa bawat pangyayari at pagkakatuklas sa aking sarili. Pagpapari sana ang gusto kong bukasyon noon. Isa rin katulad natin ang nagpaliwanag at nagturo ng lahat-lahat sa akin. May ilan din tayo dito sa Amerika. 10 o higit pa siguro. Time-time na nakikinig si Margarita kay Anton. Para sa kanya isang mahalagang pangyayari ang paglitaw nito. Nais niyang malaman kung ano mga dapat niyang gawin at kung ano pa ang mga posibleng matuklasan niya tungkol sa kanyang sarili.
Patuloy naman si Anton sa pagpapaliwanag kay Margarita. Tulad ng sabi ng kanyang lola, kailangang iwasan niyang sobrang galit, ang mga buntis at ang mga bagong silang na sanggol. Ang sobrang pagkain sa gabi ay makabubuti upang maiwasan niyang makagawa ng masama. Dapat ay maghanda na siya ng mga dahilan upang maiwasan niyang anumang uri ng komplikasyon ng pagiging isang isinumpa. Ihanda na rin daw niya ang kanyang sarili sa bawat pagbibilog ng buwan dahil iyon ang pinakamalakas na sandali ng kanilang pagiging aswang. Hindi nila kayang maiwasan iyon. Iyon ang sandali ng kanilang paglilimayon. Kung kakain siya ng marami at makakasinghot siya ng may sakit o dili kaya ay buntis, ay sapat na ngayon upang hindi siya makagawa ng higit mang karumal-dumal na gawain ng isang isinumpa. Mahirap pero kaya. Kakayanin. Nasa sayo lang naman kung paano mo gagawin. Huwag lamang totodohan ang pagsinghot upang hindi tuluyang mamatay ang may sakit o kaya ay malaglag ang batang nasa sinapupunan ng isang buntis. Ang pinakamagandang ibinahagi ni Anton para kay Margarita ay yung tungkol sa kapangyarihan nilang makapagpalit ng kaanyuan. Kalimitan ay aso o pusa ang ginagamit nila sa pagpapalit ng anyo, subalit pwede rin ang kahit anong hayop. Maaari din silang makalipad kung gugustuhin nila. Kailangan nga lamang ng iba yung pagsasanay at konsentrasyon. Ang paglipad ay may kahirapang matutunan at nangangailangan pa ng tinimplang langis na ginagawa lamang ng matatandang kalahi nila. Tayo, ang lahi natin na nagpasalin-salin sa pang-unang panahon, kung hindi mo pa alam ay matagal lang namamayani dito sa lupa. Isinumpa ang lahi natin mula pa doon sa ating mga ninuno. Walang nakakaalam ng eksaktong panahon kung kailan tayo nagsimula. May mga haka-hakang panahon pa ni Kristo ay nandito na ang lahi natin. Titig na titig ang nanlilisik ng mga mata ni Margarita sa lalaki habang nagpapaliwanag ito sa kanya. Karamihan sa atin ay pilit na nagpupunyag ay makaiwas na makagawa ng anumang karumal-dumal na gawain ng isang aswang. Karamihan sa atin ay paghahangad ng katahimikan at kapayapaan sa kabila ng ating kahinaan bilang isang isinumpa. Napakahirap at iba yung pagsisikap at pagtitiis ang kinakailangan upang makamtan ito. Bibihira ang nananatiling malinis. Isa sa kalahi natin ang magpatiwakal, isang babae. Awa ng Panginoon nating Diyos ay isa ako sa nanatiling malinis. Pilit ko na lamang pinagkakasya ang aking sarili sa pagsinghot ng mga may sakit at mga buntis. Iwas na iwas akong makapinsala. Nakakabisa ko na ang tamang pagsinghot. Gala ako ng gala tuwing kabilugan ng buwan, gamit ang iba't ibang anyo. Minsan ay isang asong malaki, o dili kaya isang pusang itim. Iyon ang mga paborito ko. Lagi akong may stock na maraming pagkain. Ang paborito kong kainin ay isdang prito dahil malansa ito at gaano ko katagal matututunan ang pagpapalit ng anyo. Interesado at may halong kuryosidad na putol ni Margarita sa sinasabi ng kausap. Madali lang. Basta mag-concentrate ka sa hype na gusto mong kopyahin at unti-unti ka nang mag-iiba ng kaanyuan. Paano ako makakabalik sa dati kong anyo? Ganon din. Isipin mong gusto mong magbalik sa anyong tao at magiging tao ka ng muli. Iwasan mo lang na may makakita sa iyo at huwag na huwag kang magpapaabot ng sikat ng araw sa ibang kaanyuan. At kung abutin ng umaga, hindi ka na makakabalik bilang tao magpakailanman. Natigilan si Margarita sa sinabi ng kaharap. Ilang sandali silang nanatili sa gayong ayos. Malapit ng mag-umaga. Pakli ni Anton, kailangan nating makauwi pareho. Kailan ulit tayo magkikita? Paano kita hahanapin? Humakbang papalayo ang lalaki. Huwag mo na akong hanapin. Hindi ako talaga dito sa lugar mo. Huwag mo nang hangarin pang magkita ulit tayo. Magdasal ka. Mabisang gamot ang panalangin sa Diyos. Naganyong isang malaking aso si Anton at mabilis na humakbang papalayo hanggang sa mawala ito sa paningin ni Margarita. Pumihit na rin siya pabalik sa bahay nila. Ilang sandali pa ay